Para sa mga nagtatanong, kamusta nga ba ang ating height dito, no? Tago muna natin 'to, baka mawala natin. So, kamusta nga ba yung height natin dito kapag bumili tayo nung Aura 150 ng CF Moto? And then para sa mga nagtatanong ano nga yung specs nito, nandiyan sa gilid nyo, nandiyan sa side ng ating video, ayan, nandiyan sa screen nyo, sa side ng screen nyo. Yun ang mga best, no? Available nga po dito na isang unit ng Honda Giorno Plus. Okay, medyo muna tayo. Honda Giorno, Honda Giorno Plus na kulay yellow at medyo kakaiba yung pagka-yellow niya. Parang mustard yellow yung itsura or yung paint job na meron ko. Ayan. So, syempre, classic bike, modern classic yung ganitong category niya. Okay. So, tingnan nyo naman, sa kanyang headlight is meron tayong pa-round style at napakaganda ng kanyang headlight na naka-projected lamp tayo rito. Meron tayong magandang design, napaka-futuristic din nung design ng meron to. Tapos meron siyang chrome, yung kanyang design dito sa harap. Tapos meron tayong open part dito para sa kanyang air vent. Meron din tayo ritong aura, napaka-premium nung kanyang emblem dito. May aura dito sa harap. Tapos, ang linis lang tingnan dito. Napakaganda ng itsura eh. Napaka-elegante. Yun yung pinaka talagang term natin. Napaka-elegante niya sa kanyang design. Yung looks niya talaga. Classic siya pero modern yung kanyang design. Meron tayo ritong daytime running light. Tapos, meron tayong camera dito sa harap. Papakita ko din yung camera dun sa likod pag naikutan natin. So, sa harap, kanyang front fender, bulky. Tapos tingnan nyo naman to. May design siyang chrome. ABS na rin to. Naka-telescopic fork. Meron tayong ganda at ang elegante rin tingnan. Bagay na bagay sa kanya yung pagka-classic niya. Light, meron tayong LED. May daytime running light dito sa pinakagitna. Meron tayong chrome. Ayan. Ang ganda ng design dito. Tapos pagbaba natin may chrome din tayo rito. May Honda. Malapad yung part na to. And then yung signal light niya is bulk type, and then yung kanyang fender, napaka-bulky, no? Bulky niyang tingnan, di ba? Tapos may combi brake na nga rin pala to, yung kanyang extension ng fender. Ayan, hanggang dun sa pinaka-ilikod. Naka-telescopic fork na rin tayo rito. Meron tayong single disc brake. Nisin yung kanyang caliper, naka-single pot caliper tayo rito. Kulay brown din yung kanyang mugs. Meron tayo ritong size na 190 by 12. Tubeless na rin ang isang to. At Duro yung kanyang brand. Ayan. Di ko alam, di ako pamilyar sa Duro. Ayan. And then, dito naman sa kanyang gully board. May malawak tayo na gully board dito. Kung gusto nyo maglagay ng mga ng mga gamit, pwede pa yan. Tapos meron din pala dito. Ano ba to? Seat fuel. Yun. Yun pala yung fuel. Ayan, dito pala yung fuel, side siya, ganyan, okay. Napaka-responsive nung kanyang switch. Naka-single disc brake, may ABS sa harap, naka-dual pad caliper tayo rito, naka-tubeless, and then yung size dito sa harap ay 110/70 by 12, ayan. So ito yung design ng mugs niya. 'Di ba? Ang elegante niyang tingnan. Tapos sa side naman, meron na rin tayo ritong side stand kill switch. Meron tayong mahaba or malapad na gulay board. May CF Moto tayo rito. And then di siya madulas kasi nga merong tayong rubber na nakapatong dito. Hanggang doon. Okay, dito sa may gitna. And then dahil nga maluwag yung gulay board natin dito, marami tayong may ilalagay dito na pinamili natin. So yung gas tank niya nandito sa harap. So ayun nga. Meron tayong side pocket. Ganda rin yung side pocket. And then, may USB charging port din tayo rito. USB charging port. Ayan. Dalawa naman yan. Yung Type-C and Type-A. Ayan. So, yung kanyang side pocket, maluwag din naman. Check natin kung kakasya yung cellphone natin. Kasya naman. Kaya kapag nag-charge tayo, safe naman kasi nga meron tayong close. Ayan. Meron tayong side pocket na pwede mong sarahan. Utility hook, meron din tayo niyan. Okay, so sara na natin. Ayos din eh, no? Dito sa harap. Meron din tayo rito ang side pocket. Ayan yung kanyang remote. Okay. So meron tayong USB charging port din dito.
Ayun oh. Okay, type C. So ayan, maluwag din yung kanyang compartment. Ayos din. Ito naman yung ignition niya. Keyless din tayo rito. Open ng seat and fuel. Tapos dito may secret pa yan dyan. Okay. So sa kanyang panel gauge, naka digital. Okay, panel gauge din to ng Honda Click 125. Nilagay lang dito. Ayan. So signal light, yung susi, yung sensor, naka high beam, engine check, temperature, idling stop, on and off, yung battery. Ayan, select and set, meron tayong Honda emblem. Switches niya, meron tayong on and off ng kanyang idling stop. Electric starter, yung lever natin dito malapad, ayan. So combi brake na rin yan. Yung grip niya, ayan, ang ganda oh, kulay brown din, tapos makapit. Throttle, sobrang babaw. High and low, busina, signal light, wala tayong flasher dito. Tapos may brake lock tayo rito. Okay, lever smooth lang din, tapos combi brake na rin yan. Meron tayong utility hook. Ayan, so kapag meron tayong maraming gamit, pwede nating isabit dito para at least hindi malalaglag or hindi malalaglag kung saan, lalo kapag nasa high speed na tayo. And then meron tayo rito, maganda rin yung design para sa kanyang upuan. Sobrang lambot ng upuan, sobrang kapal din ng foam na ginamit dito, at maganda rin yung leather na ginamit. So ayan yung itsura niya. Ayan, so meron tayong two-tone, meron tayong white na lining dito. Tapos yung design niya is macho yung design. So ayoko lang buksan. Ayan, ganyan yung itsura niya. Kasi madudumihan kapag inano natin tinanggal natin yung plastic. Ayaw natin yun. Tapos masisira yung pagka-elegante niya eh. So syempre, meron tayong design dito na chrome. Ito yung gusto ko dito, yung chrome design niya. Palibot siya eh. Meron din siyang chrome dito. Ayan, may chrome din dyan, may chrome din dito. And then, yung kanyang foot pegs, ganyan siya. Okay. So, malapad, makapal yung metal na ginamit. Hindi siya basta-basta pwedeng hugutin. Pupush mo muna siya. Okay? So, ganyan. May nakalagay dito, CF Moto 150T 32. So, siguro yun yung pangalan niya sa ibang bansa. So, meron din tayong aura dito na emblem. Napakaganda at napaka-elegante rin nung kanyang emblem dito. Panggilid natin, wala tayong kickstart dito. May CF Moto rin dito. Matte finish na kulay black. And sa side, meron din tayo rito na magandang mugs, no? Tapos yung size dito, naka-ano na rin to, naka-single disc brake na rin tayo dito. Yusan yung kanyang design. Ayan, China brand. Tapos yung kanyang tires, 120/70/12 din. Maganda rin yung kanyang mugs. Okay? So may bracket tayo na ganito. Meron tayo rito na bracket. Tapos ganyan yung bracket nyo, parang pwede nyo paglagyan ng mga saddle bag dito sa gilid. Tapos top box, hindi ko sure kung paano yung paglagay ng top box dyan. Pero ang cool nung design niya. Kita nyo naman, 'di ba? Dito naman sa side, meron tayong side stand kill switch. Yung ating foot pegs para sa angkas. Ang lapad ng angkasan pala na ito. Ayan, tapos sumasabay lang yung design dito. Giorno Plus, ayan, napakaganda ng emblem. Napaka minimalist lang ng design na ito. Wala tayong masyadong decals dito. May mga lining dito, may mga pa-curve na design. Tapos ESP Plus na rin to. Naka single shock tayo dito sa likod. And then ito yung pinaka CVT niya. Ayan, may Honda rin dito sa kanyang panggilid. Ayan. So naka drum brake sa likod. Ang size dito sa likod ay 110/90/12. Tubeless na rin yan. Okay? So grab bar natin dito. Yan, malapad din. So yung iba naglalagay ng top box. Ganda oh. Yellow din. Hindi na nila binago. Hindi na nila ginawang two-tone yung kulay. Basta buong yellow na yan. Pero yung upuan, ayan, kulay brown. Ayan o. Two-tone yung ano. Ito light brown, ito dark brown. Tapos may stitches. Ayokong tanggalin yung plastic lalo pag bago. Nakakahiya eh. Gusto ko yung magtatanggal niyan yung mga ano, 'di ba, mga bibili. Ayan. Pero ganyan 'yan. Pakita ko na nga sa inyo. Ayan o. Ganyan ang itsura ng kanyang upuan. Ayan o. 'Di ba? Napaka-premium. Ganda, 'di ba? So, meron tayong mga basic tools na rito. Nandito na 'yan. Ito yung mga user manual, yung ating helmet hook. Napakalaki ng kanyang compartment. Napakalaki talaga.
Mga ilang helmet mo kasya dito? Dalawa. Kasya dito dalawa. Full face tsaka half face kasya. Coolant dito nilalagay. Okay. So sa kanyang taillight, meron tayong LED rin dito. Malapad. Okay, pa box type. May chrome din tayo rito. Meron tayong signal light na bulb type. May plate light na rin tayo rito. Reflector, lagay ng plate. Ayan. So makahaba pa yan lalo. So iwas talsik sa mga putek. Lalo ngayon tag-ulan. Kanyang yung kanyang tambucho, may cover din tayo rito. Ito plastic naman to. Kit lang din nung kanyang tambucho. Ayan. Tapos may radiator. Ayan. Tapos yung kanyang tawag dito cover nung kanyang radiator. Ayan. May swing arm din tayo rito. Okay. So yan. Sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may Giorno Plus na kulay yellow. Ayan. Available po dito sa Premium Bikes Baliwag. So puntahan nyo na lang dito sa mga naghahanap na ganitong update para sa ganitong motorcycle. Para sa inyo to. Ayos yan. Ang kulong design, and then meron tayo ritong camera. Meron din tayong daytime running light. Signal light niya dito sa side. Ito yung camera niya. Nandito. Ayan, natatakpan lang siya. Meron din tayo ritong plate light, reflector, lagayan ng plate, yung ating reflector din side by side, and then yung ating signal light yung ating single disc brake, ayan, tapos single pad caliper. May swing arm na rin tayo rito, naka liquid cooled na rin tayo rito. Maganda yung cover, and then yung cover natin dito sa kanyang tambucho, napakataba ng tambucho niya, pero ito metal naman to. Okay, so yun nga, nakita natin yung compartment. So open natin to bago natin pag-usapan yung susi niya. Ito yung compartment niya. Napakaluwag ng compartment. Ayan, ayan yung compartment niya. So nandito na rin yung mga basic tools, manual niya, side mirror, tapos ito yung mga basic tools niya. Ito, ano to? Yun dito yung battery. Okay. So ayan, wala lang tayo rito na helmet hook. Pero yung susi niya, ito. So tinatap lang pala to, keyless pala ang ano na to. Tatap mo nga pala siya dito. Ayan. So nakakita na rin tayo ng ganito, yung tinatap, ginaganon. So ayos Tapos ang nagulat ako, paano mo open yung upuan nandito sa likod. Nandito siya sa side na to. Okay, nandito siya sa side na to. Kaya pag inopen nyo to, yun. Okay, so magnetic din pala to. Magnetic siya. So yun, pag-usapan natin yung kanyang panel. Yan, naka-digital panel na rin tayo rito. Meron tayong idling stop or start and stop system. Meron tayong hazard switch, electric starter, ganyan. Pinupush lang siyang ganyan. Tapos yung kanyang throttle. Pag natin, throttle natin tayo dito. Yan, siya, medyo malalim. Ayan, yung grip niya kasi makapit. Sobrang sticky nung grip niya. Okay, tapos malalim yung throttle. Yung ating lever dito is malapad naman. Smooth naman tayo rito. Meron din tayo ritong select, back, and up and down. Di ko lang din sure kung naka TFT display na ba tayo rito kasi ang cool nung kanyang panel. Okay, tapos meron tayong high and low, signal light, off, electric starter. Tapos ang galing may ano rin dito Di ko alam kung ano to. On and off. Ang ganda ng grip niya. No, nakakabilib yung gawa ng CF Moto ngayon. Pero yun nga, ito yung pinaka-keyless niya. Mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, at sa lahat ng mga nakabili na, pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na siya. So yun ang mga best, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ngayong 2026 ang CF Moto Aura 150? Comment nyo naman yan, at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Amark Moto sa vibes, para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go!
Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantra na tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging kara. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance, pati presyo ng pyesa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, right safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Di porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review.